Good news kabayan, kasi OWA announced na magsisimula na po next week ang online application para po sa scholarship program para ito kabayan sa ating mga OFW dependent this school year 2024 up to 2025. Welcome back muli kabayan, this is Dads from Dads Info TV. Nasa pong OFW, based po sa Sudbury, Ontario, Canada. At kung bago ko pa lang sa ating channel kabayan, I invite you to consider to subscribe sa ating channel. Kung gusto mo mga itong usapin patungkol po sa mga beneficiaryo ng mga OFW at ng mga dependent natin, huwag mong kalimutan kabayan, i-click mo yung notification bell para lagi kang ma-update sa ating mga ina-upload in the future. At kung ikaw naman isang balik manonood, isang subscriber natin, ay welcome back po ulit kabayan. Kasi po, may good news po tayo. Recently lang po ito kabayan, sariwang-sariwa, OWA announced, okay, na magbubukas na po ang online application para po sa scholarship program. Next week po, magsisimula po July 26, 2024 up to August 16, 2024. Kaya naman kabayan, ang Region 7 Central Visayas ay nauna na hong mag-announce kung kayo po ay nakatira dyan sa Cebu, Bohol, Negros Oriental, Siquijor, ay maswerte po kayo. Hindi na may ibig sabihin na hindi na susunod ang ibang rehiyon. Nauna na hong sila mag-announce. Antay lang natin ang update o ang post ng iba pa mga region kabayan kasi susunod na ho yan. Nauna lang po ang Region 7. So ano bang in-offer ng Region 7? Tatlo po ang ino-offer ng Region 7 kabayan para po sa college scholarship program para po sa ating mga dependent. Okay? Ang una po ay EDSP2. So bakit 2? Bakit walang 1? Kasi ang 1 po kabayan ay katatapos lang po ng selection nakaraang summer. Okay? Kaya sa 2 na ngayon. Okay? ODSP2 o yung tinatawag nila na OFW2 kasi meron ding 1 kabayan. Pag-usapan natin kung anong kaibahan ng 1 tsaka yung 2. At tsaka yung pangatlo kabayan ay yung sinasabi ko na nga po na ODSP1 or OFW Dependent Scholarship Program 1 or OFW DSP1. Okay. So medyo nakakalito, ano? So yun nga po kabayan. Okay, mabalik tayo dun sa pinakaunang scholarship program na in-offer ng Region 7. Ito po yung EDSP2. Okay, so ano ba itong EDSP2 kabayan? Ang EDSP po, okay, ang EDSP2 ay ito po yung para po ito sa mga OFW dependent na currently enrolled na kabayan. O ulitin ko, currently enrolled sa mga university at colleges. Okay, magsisimula po, magbubukas na po ang link ng online application. Ulitin ko, July 26, midnight, 2024. Okay, kaya pabilisan ng internet dito kasi limited lang ang slot dito kabayan. Okay, at kailangan kumpleto yung mga requirements mo. Okay, so ano ba itong EDSP2? Ang EDSP2 kabayan ay makukuha ka ho ng 60,000 yearly. Yan po ang in-offer ng EDSP2 para po ito sa mga dependent ng OFW na currently enrolled na sa mga colleges at university. Gandahin to kabayan, wala pong qualify exam unlike doon sa EDSP1. Pero kailangan mo lang ng general weight average na 85% kabayan. Okay? Para po ito sa mga anak at kapatid na isang OFW. At kung ikaw naman ay isang OFW na walang anak at wala ding kapatid, ay maaari na po yung pinsan o yung pamangkin. Pag-uusapan natin kung ano ang requirements kabayan. Okay, tandaan mo, 85% ang general weight average para po sa mga enrolled o currently enrolled na mga dependent natin. Tandaan mo, sa programang ito, limited lang ang slot, kaya po per come per serve basis po ito kasi 6 lang ho ang kukunin. Kada probinsya may nakalaan na 6 na slot para po sa Cebu, Bohol, Siquijor at Negros Oriental para po sa EDSP2.
Ngunit huwag kayong mag-aalala kasi sa ibang programa, marami naman ang kukunin. Okay, so ano ba nakalimutan natin? So, tandaan nyo po, ang mga requirements nito kabayan, since currently enrolled ka na, ay ang requirements ay kagaya ng TOR, valid passport ng OFW, okay? Kung ikaw naman ay dapat single, tandaan nyo po, dapat single, kailangan nyo po kumuha ng Sinumar at yung edad kabayan ay hindi po lalagpas sa 30 years old. Okay? At kung kayo po ay walang anak o wala ding kapatid, so kailangan nyo gumawa ng affidavit of no child or walang sibling, katunayan na ipapagamit mo yung beneficiary mo para po sa other qualified members up to second degree. Tandaan nyo po, up to second degree. Okay, maaari natin ipagamit kabayan basta mag-provide ka lang ng no affidavit of no child or sibling. Lalo-lalo yung mga nakagraduate na, yung mga anak natin, o di ba? At wala din tayong kapatid. So, kailangan na natin gumawa ng affidavit. Okay, so mapunta naman tayo dun sa ODSP2. Okay? Sa ODSP2 kabayan, kailangan, ganun din. Kailangan currently enroll. Yun lang ang requirements. Currently enroll ka, okay? Kung halimbawa hindi ka nakapasa sa EDSP2, maaari kang mag-apply dito sa ODSP2. Medyo mababa nga lang ang financial support, nasa 20,000 per year. Tapos, ang sinasahod na isang OFW ay dapat hindi lalagpas sa $600. Tandaan mo, basic yun, basic. $600 ang basic na isang OFW, pababa. Hindi po rin lumagpas. Ang kagandahan nito, walang qualifying exam, unlike sa EDSP1. Pero sa EDSP2, wala din qualifying exam. Ang meron lang hong qualifying exam sa DOST ay yung mga incoming freshmen na nag-apply po sa EDSP1. Dito sa OFW DSP or ODSP, wala pong qualifying exam. Ngunit, 12 slots lang po ang kukunin kada probinsya sa Cebu, Bohol, Siquijor. Okay, Siquijor. Pero marami-rami sa Negros. 15 slot, Negros Oriental. Okay? So, ano bang mga kailangan ating malaman? Dito po sa ODSP2, ganun din. Dapat single lang isang dependent. Hindi lalagpas po ng 30 years old. Dapat currently enroll na sa colleges at saka university. Ibig sabihin, second year up to 5th year ay pwede pong tatanggapin. Yung basic salary ng kanyang magulang or ang kanyang auntie or uncle ay $600 pababa. Tandaan mo, basic po ang tinitingnan nito kabayan. At yung general weight average kabayan ay 80% lang. Napakababa. Ay importante, wala ka lang bagsak. Okay? Para hindi ka bumagsak sa qualification o sa eligibility no kabayan. So, ganun din, yung requirements halos magkapare-pareho lang po kabayan. So, mapunta tayo dito sa sa EDSP1. So, para lang po ito kabayan sa mga sa mga incoming freshmen. Okay? So, yung mga nag-apply sa EDSP1 na hindi nakapasa dahil mayroong qualifying exam sa DOST ay maaari po mag-apply dito. Okay? Kayo mga hindi nakapasa sa EDSP1, mag-apply kayo dito sa ODSP1. Kasi para po ito sa mga incoming freshmen and women na mag-i-enroll sa college at saka sa mga university. So, ganoon din ang financial assistance na ino-offer, 20,000 per school year para po sa 2024 up to 2025. Kailangan active yung parents mo, uncle mo, or tita mo, or sister mo. At meron pong minimum $600 maximum na $600. Basic po ito kabayan okay? Yun sinasahod. $600. At para po sa ODSP1, sa Region 7 ay meron pong 13 slot kada probinsya. Cebu, Bohol, Siquijor, 13 slot para sa inyo.
at 15 slot para naman po sa Negros Oriental. Siguro mas malaki yung Negros, mas malaking probinsya yung Negros. Okay? So, yun lang yung pinagkaiba. Incoming freshmen para po sa ODSP1. Okay? At ODSP2 ay yung mga currently enrolled na kabayan. So, yun lang pagkakaiba ng dalawang scholarship program na ito. So, yung requirements ay halos po magkapare-pareho. Birth certificate, passport, Sinumar, at saka isang pagkakaiba pala ay yung TOR para po sa mga currently enrolled. TOR ang kailangan nyo. Tapos sa mga incoming freshmen, siyempre, Form 137 na kukunin mo sa inyong registrar office. Okay. Ngayon, paano ba mag-apply? Mapunta na tayo sa application. Pupunta lang ho kayo dito sa link na to. Ilalagay ko sa description ng ating video. Okay? July 26, bago mag-midnight, nakaabang na kayo. Click mo yung link na to, scholarship.owa.gov.ph at mapupunta kayo dito. Okay? Ayan. Tapos, pipiliin nyo kung alin dito yung a-applyan nyo, ADSP or ODSP. Kahit wala hong 1 and 2, wala pong problema yan. Okay? Ang OWA na po ang magde-determine o magsiselect kung ano yung ina-applyan mo base po sa inyong pinurward na mga aplikasyon. Halimbawa, ADSP. Ayan. Ayan. Okay? Tapos, pipiliin nyo po dito yung anong mga rehiyon nyo. So, since Region 7, so yan po Region 7. At simple, i-click mo po yung mga, ayan, i-click nyo po yan. Para po ito sa mga EDSP 1. Okay? Mga incoming, since EDSP po tayo, ang ina-apply natin, so dito tayo. Okay? Yan. I-click nyo po yan. Ayan. Okay, kabayan? So, tandaan nyo po, midnight ng July 26 ay magsisimula na po ang online application. Ulitin ko, July 26 midnight, alas 12 ng gabi. Dapat mabilis ang internet mo kasi nga pabilisan kung sino mauna. Doon po para sa ibang mga ino-offer na scholarship program ng OWA. Okay kabayan? At kung meron man akong nakalimutan at hindi ko nabanggit sa ating video, ay paki-comment na lamang sa ating comment section ng ating video kabayan kasi naman po ako po ay tutulong sa abot ng aking makakaya kasi yung anak ko is scholar din kabayan ng OWA. So, it's a privilege for me to help you. Okay? This is Dads from Dads Info TV. Ako magpapaalam po muna mula po dito sa Sudbury, Ontario, Canada. See you soon. Shukran.